Pong yan kay Maurice Philip Albaida, ang Kalayaan Island Group Vice Mayor. Good morning po, Vice Mayor Maurice. Good morning, makakalayaang umaga po sa ating pong mga tagapakinig ng DZXL RMN Radio at sa inyo po, Ma'am Angel. Opo, malakas po ba tayo dyan? Narinig ba tayo dyan? Yes, I bet may Facebook Live naman po kaya it transcends all naman po. It transcends all parts of the Philippines. Yes, napakaganda po nitong balitang ito, yung EO111. Ano po ba ang kahalagahan nitong pong executive order na ito, Vice Mayor Maurice? Well, the moment I received that news, it's very welcoming and it's very Filipino, very Palawenyo, and somehow more than strengthening and edifying our territorial integrity. It is somehow a co-ownership of every Filipino sa lahat po ng features. Ito man po ay lutang o lubog o submerged sa Kalayaan Island Group. Paano po, Vice Mayor, makakatulong yung pagbibigay ng lokal na pangalan sa pagpapatibay po ng soberenya po ng ating bansa? Just to qualify, matagal nang may mga pangalan. Actually, may ibang mga pangalan lang nga doon. Halimbawa na lang yung sa Lawak ay tinranslate lang ng Chinese at ginawa nilang Chinese version ng kanilang dahil sa kanilang claim. Just to qualify it, mahalaga ito dahil ito ay maitatala sa mapa natin bilang bansa. Ito ay mahalaga sapagkat napapanahon na may mga tao, opisyal ng pamahalaan na naghahanap ng mga coordinates. Kapag doon sa Executive Order 111, kalakip ng pangalan ay merong mga coordinates. So, those coordinates themselves explain the legitimacy ng atin pong Kalayaan Island Group. Mahalaga siya na maramdaman ng bawat Pilipino na kabahagi sila sa pamamagitan ng sovereign power ng ating Pangulo ay naitatag o mas napatatag natin yung pagpapangalan po ng ating pong mga features sa kalayaan. Vice Mayor, ano po ang magiging direktang epekto nito sa mga residente po ng Kalayaan? Well, malaki po, lalong-lalo na po sa navigation. Lalong-lalo na sa navigation. Iyon pong kapag tayo po ay namamalakaya, tayo pumapalaot, hindi na ho mahirap na banggitin for the safety ng atin pong pagnanavigate kung nasaan na po dahil yung mga coordinates na mapupuntahan natin ay mai-associate natin. Pangalawa po bilang mga mamamayan po, mga magigiting nating mga mamamayan ay po ito, tagumpay. Bakit po? Meron nga po doon meron doon Del Rio Shoal, Del Rio Reef, merong De La Torre. Ito yung mga namin, mga naunang naglingkod sa bayan ng Kalayaan na ito po ay minahal ng ating mga magigiting na mamayan. At dahil sa pagpapangalan sa mga features sa kanila ay kumbaga more than immortalizing their names is appreciating the contributions that they had doon po sa bayan ng Kalayaan. Kung bakit po ngayon ay mas napapatatag pa po yung aming bayan. Sa tingin niyo po ba makakatulong ito sa pagharap sa tensyon diyan po sa West Philippine Sea, Vice Mayor? Well, sa totoo lang irrelevant naman kasi kumbaga ito for me, irrelevant kung i-associate natin siya sa ating pagharap sa tensyon. Pero kasi matagal na nating tinatayuan ito eh. The names are there na inatasan na lamang ng Pangulo yung NAMRIA to officially put the names there. Pero yung pagdating po sa tension ay siguro mas mapapatatag, mas kaya nating bigkasin sa mga tsekwa na nangaharap sa atin na hello, teka lang Amin to. Amin ito kasi sa Pilipinas ito may Pilipinong pangalan. Pangalawa, kung i-connect natin sa mga alituntuning legal sa sa Maritime Zones Law ay talagang nasa loob siya ng maritime zones ng Pilipinas.
At pagkakaroon ng Pilipinong pangalan, it will somehow remind those abusers, those sabihin perpetrators, sorry ha, kung dito kung sa Kalupaan, perpetrators, na magdadalawang isip sila kasi meron itong mga sa Pilipinas ito, may pangalang Pilipino. Natutuwa rin po tayo, pinasasalamatan natin ng ating pong Pangulo. Bakit to? Gawa nung pati ho yung mga wikang Palawenyo, dialektong Palawenyo, Kuyunon ay nandun din. Like yung Baragatan Shoal, talagang it's very, very Palawenyo. It's very, very Filipino. And kumbaga, it resonates our nature, our culture, our identity as Filipino people. Nag-expect po ba kayo ng reaksyon dito mula po sa China? They already had. Hindi raw sila masaya. Sino ba namang gagawa para sa kaligayahan nila? We are doing our part as a sovereign country. We are doing our part as the one who were given by the international norms and rule of law to enforce the arbitral ruling. And part of that arbitral ruling is to own and co-own and to co-create solutions that would bridge certain gaps, most especially doon sa pinupush nila na sinasabi ng China na disputed kahit na resolved na sa international court. Opo. Vice Mayor, ano po ang magiging role ng LGU sa pagpapatupad nitong Executive Order 111? Well, we will adapt it through an ordinance. We will adapt it through an ordinance. And officially request the NAMRIA to act kasi yung executive order, though it mandates the NAMRIA, kami naman po is to push forth na mas mapadali po yung paglalagay ng mga Pilipinong pangalan po sa atin pong mga features sa Kalayaan Island Group. Ito po ay para sa kabatiran ng lahat ay pinapangalagaan po at nasa loob ho ng jurisdiksyon ng pinakamalawak na bayan sa buong Pilipinas. For the information of everybody, for the information of every Filipino people, ang munisipyo po ng Kalayaan na may pinakamalaki in terms of area of jurisdiction, 64,000 square miles. But yung land area ay pulo-pulutong po tayo. Yung 64,000 square miles, it includes the submerged and the islands. So, yun po ay isang malaking testamento o statement na hindi ho natin isusuko ang Kalayaan Island Group bagkus ito po'y ating pang papatatagin at atin pong papaunlarin pa. May timeline po ba tayo dito, Vice Mayor? Yeah, actually, we are coordinating properly with the Area Task Force West, National Task Force West, with the National Maritime Council, and of course, with the Provincial Government of Palawan. At sa amin po, meron kaming target 2040 at trajectory natin. And some details cannot be, disclosed due to some national security. But rest assured that the civilian civilian seat of government will thrive the way our nation stand forth para po sa atin pong Kalayaan Island. Vice Mayor, paano po ito makakatulong sa sektor ng edukasyon? Makakatulong po ito sapagkat ang edukasyon po, sa sektor ng edukasyon, mas may inculcate po natin sa kaisipan, sa kamalayan, at sa kamulatan ng ating pong mga estudyante, ng mga learners. Ito mga learners at estudyante na to, sila yung mga susunod na maglilingkod sa bayan. Sila ang susunod na mamumuno sa bayan, sa ating bansa. At kapag tama yung impormasyon, tama at kalidad yung edukasyon na kanilang natatanggap, hindi ho mahirap gumalaw, gumawa, at magkaroon ng mga pagpaplano at panukala para po sa atin pong Kalayaan Island Group, hindi lamang po sa Kalayaan Island Group, para po mas maramdaman po ng sambayan ng Pilipino yung kahalagahan po ng Kalayaan Island Group sa West Philippines. Opo. On a lighter note, Vice Mayor, bukas na po ba sa turista ang Kalayaan Island? Yes, actually, we already have closed the vetting process to those first 20 tourists who will be participating in the patriotic tourism.
Ito po ay pasimula pa lang, soft launching pa lang, kaya medyo kakaunti lang muna. Kailan Ano po ho? ito, Vice Mayor? This will be on April 28 ang alis dito sa mainland. At ang i-celebrate doon sa isla May 3 hanggang 7. Ano ho? Kumbaga may magi-immerse ang ating mga turista sa mga aktibidades ng atin pong lokal na pamahalaan. Makikilahok sila sa sa flag raising ceremony, sa pista ng Karagatang Kanluran, sa Kalayaan, at makikibahagi sila sa mga kabuhayan, sa mga araw-araw at napayak na pamumuhay ng ating pong mga magigiting na kababayan. Tama po ba, Palawan ang ano dito? Doon kayo mag-aalis muna tapos tsaka pupunta dyan sa may Kalayaan. Yes po, ma'am. Gaano Dito katagal po ang yun, setup Vice po. Mayor, yung biyahe? Kung manggagaling po ng Sulusi dito sa Puerto Princesa, it will take around 2 nights and 3 days. Kung manggagaling po ng Buliluyan Port sa dulo ng Southern Palawan, tatagal po ito ng 32 hours. Pumatagal-tagal din po pala, no? So paano po natin titiyakin, Vice Mayor, yung kaligtasan ng mga unang sasabak dito sa Kalayaan Municipal Tour na mangyayari po? Well, we are properly coordinating with the Philippine Coast Guard for them to assist us. And of course, may mga ginagawa na rin po tayong route na hindi po mainit sa mata ng mga insect na dapat naman talaga wala sila doon. And of course, part po ng atin pong tourism code ay yung pong properly coordinate sa mga ahensya ng pamahalaan para masigurado po yung kaayusan, kaligtasan ng mga pupunta po ng Pag-asa Island sa Kalayaan. Opo. As we speak, Vice Mayor, kamusta po yung ating mga kababayang mangingisda? Meron pa rin po ba silang harassment na nararanasan mula po sa mga Chinese? Well, sa shoreline, yung latest, kung titingnan ninyo yung page ni Larry Hugo, I believe this is part of the transparency initiative which we are supporting. Nakikita ninyo yung barko ng China, medyo malapit na sa breaker. The presence themselves ay nagpapakita lamang ng kanilang pag-i-intimidate sa ating mga maliliit na mangingisda. Which is very not necessary. Very not necessary. Ang ating mga mangingisda, payak silang namumuhay, ang tanging gusto lamang nila, makakuha ng sapat na isda para maibenta at meron silang maging kabuhayan. But these Chinese maritime militia are there to intimidate and to somehow harass our fisher folks na kumbaga hindi naman talaga sila dapat doon. Ang nangyayari tuloy, dahil nakapaikot sila, yung ating mga mangingisda ay nagtutumpok na lang sa fishing ground na kung saan nagsishare sila ng resources doon. Hingan ko na rin po kayo ng reaction, Vice Mayor, kasi meron daw po posibleng oil and gas exploration ang Pilipinas kasama po ang China. Kaugnay nga po nitong kakulangan ng supply po sa langis. Well, nakita naman po natin sa akin hindi naman ako foreign law expert or foreign policy expert. While we trust the chief architect of our foreign policy, hindi po ako palagay kung ganun ang mangyayari. Pwede ho siguro, it could be possible kung una, bago gawin yon ay kilalanin muna ng China yung desisyon ng arbitral ruling. Pangalawa, ay alisin nila yung mga barko nila sa atin pong 12 nautical mile na territorial waters ng Kalayaan Island Group. Pangatlo, ay yung intimidation-free navigation. Wag na silang magraradyo-radyo sa eroplano, wag na nila kaming raradyohan kapag kami nasa lancha o nasa barko. I mean, that sea is ours. That's within the 200 nautical mile exclusive economic zone. Kung mauna silang gagawa nun, siguro magiging palagay ako. But action speaks louder than words. Action speaks louder than words. While we cannot trust someone who is not worthy of the trust that we are giving as a country.
Kasi baka kalaunan, madihado tayo at masunod yung mga rules lamang nila, Vice Mayor. Yes, so dapat talaga ay maging keen, maging mapagsiyasat tayo. Hindi lamang ito usapin ng para maitawid itong krisis na ating kinakaharap. Ito'y usapin ng ating susunod pang henerasyon na mga Pilipino. Okay, with that, Vice Mayor Maurice, maraming salamat po sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo. God bless po. Maraming salamat po and God bless you. Yung mga kasama, si Vice Mayor Kalayaan Island Group, Vice Mayor Maurice Philip Albayda.